Okay, tara, himayin natin ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakainit na issue na siguradong laman ng news feeds nyo based sa isang source na malalimang sinuri ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. At alam nyo, napakatapang ang argumentong inilatag dito. Sinasabi ng article na hindi raw ito isang lihim na pakana o isang scripted project, kundi isang totoong prosesong konstitusyonal na nag-ugat mismo sa mga tunay na issue ng accountability o pananagutan. So ano nga bang totoo? Let's dive into this at tingnan natin kung ano talaga ang sinasabi ng mga datos. Dahil napaka-polarized ng topic na ito, sobrang daming ingay mula sa magkabilang panig, gagamit tayo ng isang malinaw at obyektibong roadmap para hindi tayo maligaw. Pag-uusapan natin ang dalawang magkatunggaling naratibo, paano talaga nagsimula ang krisis na ito, hihimayin natin yung mga teorya ng mastermind, titingnan natin yung issue ng distraksyon, at siyempre, ang proseso mismo sa ilalim ng ating konstitusyon. Simulan natin sa unang bahagi, dalawang magkatunggaling naratibo. Sa dami ng political noise ngayon, mapapaisip ka talaga, ito ba ay isang gawa-gawang drama o isang lehitimong reaksyon ng ating mga institusyon? And this brilliantly illustrates kung ano ba talaga yung nasa sentro ng gulo. Meron tayong dalawang magkaibang pananaw. Sa kaliwa, nandyan yung naratibo ng mga sumusuporta, na ang impeachment daw na ito ay isang pampulitikang proyekto. Kumbaga, isa siyang scripted na drama na maingat na pinano ng mga kalaban sa politika. Pero kung titingnan natin sa kanan, ibang-ibang sinasabi ng ating source material. Sinasabi nito na isa itong tunay na prosesong konstitusyonal. Hindi raw ito gawa-gawa, isa itong natural at aminin na natin medyo magulong reaksyon ng gobyerno dahil sa mga totoong nangyayari sa loob. Dito napapasok ang ikalawang bahagi, ang pinagmulan ng krisis. Kung hindi ito scripted, paano nga ba talaga ito nagsimula ayon sa ating source? So, ipinapakita rito na hindi naman daw ito isang biglaang ambush. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng timeline ng mga pangyayari. Una, may unti-hunting paglala o build-up ng mga kontrobersya over time. Sunod, pumutok yung mga matitinding pampublikong banta umano na nanggaling mismo sa vice-presidente na direktang tumutukoy sa Pangulo, unang ginang at maging sa Speaker of the House. Ngayon, ayon sa author natin, dahil umabot na sa ganatong level yung mga pahayag, literal na napilitan ng mga mababatas na umaksyon. Nagbigay sila ng institutional na tugon. Kumbaga, reaksyon ito sa isang sitwasyong mabilis na nag-escalate. Pakinggan nyo itong linyang ito mula sa teksto. Grabe, ang lakas nito. Hindi sila sumusunod sa script. Lumalala lamang sila, madalas sa hindi inaasahang paraan hanggang sa mapilitan ang mga institusyon na tumugon. Boom! Dito talaga diniin ng author yung punto niya. Ang totoong krisis sa politika, hindi yan parang teleserye na may perfect script. Sobrang messy niyan. Umaapaw yan at sumasabog hanggang sa wala nang magawa ang mga institusyon kundi humarap at umaksyon. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikatlong bahagi, pagsusuri sa mga teorya ng mastermind. Dito natin hihimayin at isa-isang babasagin yung mga sinasabing lihim na nagplano daw ng lahat ng ito. Ito yung malaking tanong na gustong iparating ng article sa atin. Pinano ba talaga ng ehekutibo o ng Malacanang ang impeachment na ito? Para masagot yan, ibinalik tayo ng author sa pinaka-basic na rulebook natin. So the crucial point is, yung tinatawag nating separation of powers o paghihiwalay ng kapangyarihan. Basic civics ito, di ba? Kapag may reklamong inihain sa Kongreso, trabaho ng Kongreso na aksyonan ito. Ang ehekutibo o ang Pangulo, walang legal na kamay dyan. Kaya para sa author, yung ideya na Malacanang ang nagkokontrol sa lahat ng ito ay hindi lang mali ayon sa saligang batas, kundi nagpapakita talaga ng malaking misunderstanding kung paano tumatakbo ang sarili nating gobyerno. Actually, kung titingnan mo yung mga akusasyon sa mga kilalang politiko, ipinaliwanag ito ng maigi sa article. Unang-una, si Sandro Marcos. Sinasabi na mastermind daw siya, pero ang totoo ayon sa source, pumirma lang siya bilang suporta dahil sa mga personal na banta laban sa pamilya niya. Hindi siya ang nag-organize ng mismong signature campaign. Pangalawa, si Martin Romualdez. Ang bintang, masyado siyang ganid sa kapangyarihan. Pero wait lang, ipinaalala ng article na bumaba pa nga si Romualdez bilang speaker noong 2025. Bakit? Para lang masiguradong walang bahid ng impluensya niya ang investigasyon. At na-hit the nail on the head ng author dito eh. Ang mga taong uhaw sa power hindi basta-basta bumababa sa pwesto sa gitna ng krisis. Ginagamit pa nga nila ito. At isa pa, dagdag ng author, yung tinatawag nilang Solid North, nagkakalamat na raw. Hindi porket sanay silang magkampe, ganun na forever.
Ang mga alyansa sa mga rehiyon, natural na nag-a-adjust yan, depende sa sitwasyon. So hindi mo kailangan ng isang evil mastermind para lang magbago ang ihip ng politika. Ganyan lang talaga tumakbo ang sistema natin. Ika-4 na bahagi, distraksyon laban sa pananagutan. Ngayon, mapapaisip ka, bakit nga ba pilit na ipinagpipilitan ng iba na isa lang itong pampolitikang proyekto? Ano ba talaga ang motibo sa likod ng lahat ng ingay na ito? Let's move to this at tingnan natin kung paano ito nagkakaugnay-ugnay. Ayon sa ating source, itong buong proyektong narrative na ito ay ginagamit para sadyang tabunan yung mga totoong issue. Ano-ano ba ang mga isyung ito? Andyan yung sinasabing maling paggamit ng confidential funds, yung tinawag nilang pangkalahatang allergy sa pananagutan o ayaw sumagot sa mga usapin, yung mga patuloy na hindi nasasagot na tanong kung saan napunta ang pera ng bayan, at syempre yung mismong bigat at seryoso ng mga alegasyon. Kumbaga, yung buong ingay tungkol sa proyekto, isa siyang malaking smokescreen, isang diversionary tactic tulad ng sabi sa article. Isa itong pampolitikang teatro na idesenyo para maging shield o proteksyon. Ang goal? Ilihis ang atensyon ng publiko at palabuin yung issue ng accountability. Gusto nilang matabunan sa drama yung mga mahihilap na tanong. At dito na tayo papasok sa ating ikalima at huling bahagi, ang konstitusyonal na salain. Dito natin makikita kung gaano kahigpit ang mekanismo ng batas kapag usaping impeachment. Now, what's really interesting about this part is ipinapaalala sa atin na ang sistema natin ay may built-in na salain. Hindi ka pwedeng magdala ng chismis lang at gawing impeachment. May proseso yan. Dadaanan muna yan sa matinding scrutiny o pagsusuri ng komite. Tapos susubukin ang forma at substansya ng reklamo. Sunod, kailangan nilang patunayan na may probable cause ba talaga. At sa dulo, ang pinal na paghatol mismo ng Senado. Hindi ito basta-basta mamanipula ng isang faking script kasi kailangan mo ng solidong ebidensya sa bawat hakbang. Pero sa dulo ng lahat ng ito, mayroong nag-iisang matigas na realidad na iniwan sa atin ng article. Kahit anong spin, kahit anong fake news, o kahit anong dami ng ingay pa ang gawin nila sa social media, yung mga tanong tungkol sa kung paano ginastos ang pera ng taong bayan, mananatili yun. Ang pananagutan, hinding-hindi nabubura ng simpleng ingay lang. Kaya, iiwan ko kayo sa isang malalim na tanong na ibinato rin ng ating source. Itong buong ingay ba tungkol sa proyekto na ito ay isa na lamang desperadong hakbang para magmukhang conspiracy ang simpleng paghahanap ng pananagutan? O hahayaan natin ang sarili nating prosesong konstitusyonal na sa huli ay maglabas ng tunay na katotohanan? Kayo ang humusga. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paghimay sa isyong ito. Hanggang sa muli!